to support them sa good explanation of yung position ng church sa RH bill when they meet with Pinoy the next time. Tanong ko lang sir kung kayo po ba kino-consider or will you volunteer to be one of the experts po? Hindi naman. Hindi ko sila nakakausap. Ako kasi, gumagawa ko ng sarili kong advocacy at saka kasama ko yung business ko dito at saka yung mga kasama ko sa simbahan sa Last Supper of our Lord Paris. At hindi naman kami kinukonsulta ng ibang mga kaparet. Ako naman natutuwa sapagkat kahit pa paano, minsan nakakatagap ako ng mga email na yung mga comments ko, ay they appreciate the comments that we are making. At itong mga materials na ito, when galing kasi ito sa Canada, sa Vancouver, doon kami nung about 3 weeks ago, yung makita ko ito, nanghingi kami ng mga materials na ito, and we are going to reproduce these materials, and we might be, bibigay namin ito sa mga pro-lifers, at tutulong din kami sa ating simbahan na ibigay yan. Kasi ayaw ko naman sabihin na ang simbahan ang siyang gagamit nito, maggagastos ito sapagkat yung mga anti-life, sasabihin naman nila na bakit ginagamit ng simbahan ng pondo para sa bagay nito. So siguro, yung mga Katoliko at yung naniniwala sa pro-life, sila na mismo gumawa ng nasabing mga materials para i-donate sa ating simbahan o sa mga organization na nagpapalawig ng pro-life movement. Samahan sa media. Nakitawan ko na yung surprise question. Congressman Goles, si Congressman Goles kasi champion ito ng boxing eh. Maraming pinatulong na Amerikano at saka Negro ito yung nag-aaral sa US Naval Academy. At never siyang nagkamali ng prediction kung anong round matutulog yung kalaban. Congressman Goles, sa laban ba ni Pacquiao sa kanay Margarito, anong round titihaya ang isa? Well, nung nagbo-boxing ako, well, nakalaban ko puti, itim, brown, lahat ng kulay nakalaban ko doon. Nung panahon na yon, parati ako yung mas matangkad except for 1 or 2 fights na magkasintangkad yung kalaban ko. So dito, matangkad si Margarito. Ang mas maliit si Pacquiao. Nung panahon ko, mas matangkad ako at mas mabilis sa karamihan ng mga nakalaban ko. So, malaking advantage. But in this case, nakita ko yung laban ni Margarito kay Cotto, hindi siya mabilis. Tuloy-tuloy lang siya sumundok, masipag sumundok, pero hindi mabilis. May jab siya, pero hindi ganun kabilis yung jab niya. Hindi katulad ng mga jab ni na sino ba magagalit? Yung si Ali, matangkad si Ali doon, matulis yung mga jab. Pero siya hindi ganun. So, hindi ganun kalaking advantage niya over Pacquiao. Pacquiao mabilis, saka magaling ang strategy. So, ang mangyayari dito, tingin ko makakalagpag gusto yung katawan ni Margarito dito, plus Pacquiao can sneak in a few left hooks and right crosses against Margarito. So, tingin ko matatapos ito within 6 rounds. Talo si Margarito. Hindi pa alam ng ating mga batang media, nung pumarito si Muhammad Ali, napakasuplado pala nito. Ayaw humarap sa local media. Iisang tao lang ang hinarap ni Muhammad Ali. Kasi nakapagpakita siya ng pagkarami-raming clippings ni Muhammad Ali simula nung bata pa siya. At ang tao nga si Atty. Romy Macalical. Mahilig din ito sa boxing. Yes, noon na po dahil si Muhammad Ali dito, no September 75. I was second year college of law eh. Pero the head of the ESG attorney Sandra. What reply did you say? kasi nakita niya from 1960, Cassius Clay pa lang siya noon. He was still known as Cassius Clay. Pero ando na yung aking album sa kanya. He was only a challenger. Kaya sa pag kami mga guest ako. And you know, I had 2 hours a day. I watched movie sa kanyang room, kaming dalawa lang sa Hilton Hotel. And I also had clippings of Flash Ilorde, Young Terror, yung mga boxers natin noong buwan. Yan. And sa akin dito ngayon, I have a lot of clippings of
Manny Pacquiao because I am his election lawyer. And I know na dito sinasabi na actually meron ako reserve na 2 ticket ngayon sa Dallas, Texas kaya lang di ako pupunta, no? Sinasabi nga lang matangkad si Margarito at mahaba ang reach. But if you will notice the tail of the tape, nung dalawa, makikita mo mas malaki ang wrist ni Pacquiao. Mas malaki ang kanyang bicep. Talagang at dyan ang gagaling ang lakas ng suntok. Kaya ako, sa first and second round, at hindi natumba si Margarito, palagay ko tama si Congressman. Sa akin, 6 or 7th round, matutulog si Margarito. Kaya palagay ko tama yan. Kaya lang, marami ako nagsasabi sa akin, manalo kaya si Margarito Tevez? Margarito Tevez ka ako, Antonio Margarito. Marami nagkakamali, ha? Ay lalag ko sa akin, manalo ba kaya si Margarito Tevez? Margarito Tevez? Antonio ayun nga pala. Baka po, mapalat farmers. So, yun ang aking prediction. Nag-usap kami ni Manny bago siya umalis. Sabi, he's very confident naman. You know, yung last, yung huling laban niya kay, yung laban niya kay Hatton noon. Kita kami sa Las Vegas. Sabi ko sa kanya, Champ, ready ka ba? Sabi niya sa akin, Attorney Max, isilin mo ito. Pinapisin niya sa akin kanya itong arm niya. Alam mo, parang bato. Just like a rock. Ito. At hawakan mo siya sa katawan niya. Parang akala mo mga bato yan. No? Adobe. Oh. At palagay ko kapag inabot ng isa ito si Margarito siguradong bagsak yan parang si Hatton. Iiyak na naman ng Mexico. Iiyak na naman yan. So sa akin, I think with all our prayers, I know Pacquiao will make it again. Well, may dagdag siya. Talagang fan ka ni Cassius Clay. Sino unang nakapag-knockdown kay Cassius Clay? Sonny Banks. Wala yun. Matanda yun, no? Amateur pa lang siya. Amateur. Saan itinapo ni Cassius Clay ang kanya Olympic gold medal? Itinapo niya bilang protesta doon sa discrimination sa mga itim sa Amerika. Assignment yan, mga nakinig sa atin sa umaga na ito. Nakaisa yung ating yung dalawa nating panauhin na sigurado sa 8th round, sumisigaw na si Alan Junisha. Pinapasalamatan natin yung mga panauhin sa umaga na ito. Mula sa Padea, si Bong Palad, si Annem Pretencio, of course si dating Congressman Rene Magtubo,